Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ito hong breakthrough mga kabida, itong naging confession po ng Pangulo, na handa na raw siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Ito, i-credit lang po natin ito sa naging panayam po sa kanya ni Anthony Tabierna, po, mga kabida. Pakinggan muna natin ito at pagkatapos mag-react po tayo mga kabida. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo, ako ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko, magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po dito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero huwag na tayong nangugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Ayun, ang linaw po dun sa sinabi po ng Pangulo, handa po siyang makipag-ayos sa mga Duterte po mga kabida for stability. Okay, sa Pilipinas, ayaw doon niya ng maraming kaaway kasi ang dami na raw niyang mga kaaway, mga kabida. Ang tanong po dito, seryoso po ba ang Pangulo po dyan? Okay? Kasi ang dami na pong mga instances po mga kabida na iba yung sinabi po ng Pangulo, ganito po yung sinabi ng Pangulo, pero iba po yung nangyayari po sa ground. Minsan po nagdadalawang isip po tayo, kung totoo ba yung sinabi po ng Pangulo, mga kabida. Para po sa akin, actually, maganda po yung kanya home gesture, Kasi going to a peaceful Philippines po yun Kasi alam naman po natin mga kabida na nagkawatak-watak yung mga Pilipino po ngayon dahil sa away po ng dalawang pamilya, Dati magkaibigan po yung dalawa. Okay? Pero nung nanungkulan na po ito si Pangulong Marcos, bigla nag-iba yung ihip po ng hangin, Okay? Actually, I believe hindi si PBBM yung dahilan kung bakit po nagkaganito po yung relasyon po ng mga Duterte at saka Marcoses po mga kabida. Hindi po ako naniniwala na nagsimula po kay Pangulong Marcos o nagsimula po sa mga Duterte, mga kabida, yung kanila pong bangayan. Alam nyo kung sino po yung dahilan? Ito pong mga tao pong nakapaligid po kay Pangulong Marcos po mga kabida. Sila po yung dahilan kung bakit po nag-away ito si VP Sara at saka si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kung tutuusin po, magkaibigan po itong dalawang pamilya Since 2016 po mga kabida, yung pamilya Marcos po ay supportive na po sa mga Duterte, Since that time po, nung 2016, okay, nung tumakbo po itong si Mayor Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo po ng Pilipinas, isang governor lang po ang sumuporta po sa kanya at wala iba ito si Amy Marcos. Okay? At prior to that, matagal na pong magkaibigan po itong dalawang pamilya, mga kabida. It's just that nangyari lang po yung kanila pong hindi pagkakaunawaan simula nung nanungkulan po itong si Pangulong Marcos bilang presidente. Kasi ang dami mga sip-sip sa paligid po ni Pangulong Marcos. Yun yung mga tao po na ayaw magkaroon po ng stability ang Pilipinas. Nanggugulo po mga kabida. Kaya yun, okay, nasira yung pagiging magkaibigan po ng pamilyang Marcos at Duterte. Okay? Yun yung malinaw po, ang tanong po dito, seryoso ba itong si Pangulong Marcos? Gaya na sinabi ko po kanina mga kabida, ang dami na instances, na ito yung sinabi po ng Pangulo, pero iba po yung nangyayari po sa ground. Alright? Kagaya na doon po sa nangyari po kay Digong, Sinabi ng Pangulo, paulit-ulit, na hindi po sila makipag-cooperate po sa International Criminal Court kasi wala na pong jurisdiction ng ICC po sa Pilipinas, Pero ano bang nangyari po mga kabida? Isang lapit lang po ng Interpol sa authorities po ng Pilipinas. Ito na po yun.
So yun na po yung nangyari. Inaresto ang Pangulo. At hindi pa po nakontento po makabida, dinala doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Okay? Eto pa po. Sinabi ng Pangulo, ayaw po niya ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya nakisawsaw pa nga ito hong Iglesia ni Cristo ho dito, ano? Para lang po suyuin ito hong mga miyembro po ng House of Representatives. Pero anong nangyari? Natuloy ang impeachment. Yung impeachment complaint na naisampa po sa House of Representatives, dinala po sa Senado. Oh. Sino mang hindi ho magdalawang isip po makabida, na baka kasinungalingan lang po yung sinabi po ng Pangulo, di ba? Magdadalawang isip talaga yung tao. Lalong-lalo na po ito hong mga Dutertes. Kung seryoso ba ang Pangulo ho dito? Sino nga bang hindi gusto ng katahimikan? Sino bang hindi gusto na manumbalik muli yung pagiging magkaibigan po ng dalawang pamilya? Lahat man siguro tayo, gusto po yun, di ba? Pero ang tanong po dyan, seryoso ba? Yung nag-initiate po na makipag-ayos. Okay? Baka hanggang salita lang po yun, mga kabida. Oh. Tsaka pangalawa, sa tingin ko po, although hindi ko sinabi na wala hong pag-asa, no? Pero sa tingin ko po, damage has been done na kasi eh. Dami na pong nangyari po mga kabida, no? Both parties, both families, ano? Sa panig po ng mga Marcos, sa panig po ng mga Duterte, ano? Lalong-lalo na po sa panig po ng mga Duterte, ang laki ng nawala po sa kanila, ano? Ito hong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Oh. Siguro kung mapauwi po, okay, mahanapan po ng paraan ni Pangulong Marcos, mga kabida at Marcos administration, ano? Na mapauwi po dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible po yan. Baka po mangyari po yung sinasabi po ni PBBM na makipag-ayos sa pamilyang Marcos. Gusto po niya ng walang kaaway, ano? Gusto po niya ng stability, ano? Mga kabida sa Pilipinas. Oh. Pero malabo po yun eh. Kasi po, si Pangulong Rodrigo Duterte po mga kabida ay wala na po sa jurisdiction po ng Pilipinas. Nasa jurisdiction na po ng International Criminal Court, ano? 'Di ba? Although may posibilidad. Kasi everything is possible kasi dito sa mundo, ano? Wala hong imposible sa mundo mga kabida. Lahat po posible. So may posibilidad po 'yon na baka magkaayos itong dalawang pamilya, pero maybe it takes time. It takes time to heal the wounds. Okay? Kasi hindi ho madali po yun. Gaya ng sinabi po ni Vice President Sara Duterte po makabida, sa nangyari po sa kanyang pamilya po, ano, hindi ho niya kayang patawarin yung mga taong naging dahilan kung bakit ito po yung nangyari po sa pamilya po nila, no? Sa kanya, in particular, mga kabida. Yung pangharas po sa kanyang pamilya, okay, hindi ho niya mapapatawa daw yun. Okay? So, yung galit at puot, nasa puso na po yan, ano? Ni Vice President Sara Duterte, ano po. So, I think, kung mangyari man po yung magkaayos po yung Marcoses at Duterte, mga kabida, maybe it takes time. Okay? It takes time. Yun yung akin po, ano, na palagay. Okay? Pero maganda yung move, yung gesture po ng Pangulo, mga kabida, kung seryoso po ang Pangulo po doon, ano? Ipagdasal na lang po natin, mga kabida, na sana po, sa lalong madaling panahon, magkaroon po ng peace, yung mga puso ng bawat pamilya, no? Marcoses at saka itong Dutertes, ano? Para at least madali lang po yung healing process po, mga kabida, at sa ganon, tuluyan na pong magkaayos ito pong pamilyang Duterte at saka Marcoses po, ano. Pero ang aking interpretation po dito, ano, hindi sa ganun na sumuko ang Pangulo, ano, kundi siguro gusto nang po talaga ng Pangulo ng stability, ano. For the last 3 years ng kanya home term, gusto po siguro niyang natauhan na po siguro ang Pangulo na kailangang ayusin ko po ang Pilipinas bago po ako mag-step down para at least man lang, kahit papano, meron po siyang legacy
Okay? At maalala po siya ng mga Pilipino na sa kanya hong last term, maganda yung pagpapatakbo po ng Pilipinas, mga kabida. Hindi ho gaya ng first 3 years po niya bilang presidente po ng Pilipinas. So para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito sa gesture at move po ng Pangulo na makipag-ayos po sa pamilya Duterte? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga upload. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida. God bless.